Natapos ang huling episode sa paggising ni Howard sa isang kama ng ospital. Napagtanto ni Howard na bumalik na siya sa tunay na mundo. Naaalala niya ang eksaktong sandali nang siya'y sinaksak ni Josh Ty at napunta sa mundo ng panaginip. Nakakapagtaka dahil tila gumaling na ang kanyang mga sugat. Posible kayang dahil ito sa laro. Mahirap paniwalaan, lalo na't isang gabi lang ang lumipas sa tunay na mundo. Ibig bang sabihin nito ay dadalhin si Sabrina kay Lawrence, ang matandang gago, upang ipakasal at iligtas ang kumpanya ng kanyang ama. Sinabi ni Josh Ty sa kanya na aalis na rin siya at hindi na babalik. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang kanselahin ang kasal ni Sabrina. Sa kanyang pagkakaalam, si Sharon yang lamang ang maaaring makatulong. Gayunpaman, hindi pa siya tapos kay Josh Ty. Umalis si Howard sa silid. Hindi niya maaaring hayaang mawala si Josh Ty. Mula sa sinabi nito, may isang lugar lamang na maaaring puntahan nito, at umaasa si Howard na hindi pa huli ang lahat. Samantala, sa paliparan, tila normal ang lahat hanggang makita natin si Josh Ty na may suot na sombrero, mukhang nag-aalala. Tinitingnan ng magkabilang direksyon bago maglakad ng nakayuko. Pagkatapos, may lumipad na bagay patungo sa kanya. Ang plunger ay lumapag sa harap niya, at lumingon si Josh Ty upang makita kung saan ito nanggaling. Nakita niya si Howard, tinatanong siya kung talagang iniisip niyang makakatakas siya matapos siyang saksakin. Tinanong ng lalaki kung anong ginagawa niya doon. Dapat nasa ICU siya, at sinabi ni Howard na huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga sugat. Ngunit sinabi ni Josh Ty na iniiwan niya ang lahat ng kalokohang ito, at binigyan siya ng pagkakataong umalis din. Talaga bang pipigilan siya ni Howard? Bakit hindi? Bukod dito, natagpuan niya ang plunger sa banyo ng mga lalaki at inisip na magiging astig itong makita dito. Sinubukan niyang lumabas ng banyo, ngunit hindi niya magawa. Nagalit ang lalaki nang marinig iyon at sumugod kay Howard. Ngunit nagawa ng bida na umiwas sa kanyang suntok. Napagtanto niya na isang gabi lang ang lumipas, ngunit tila marami nang nagbago sa kanya. Sinabi ni Howard na mas mahaba ang gabing iyon kaysa sa inaakala niya habang umiiwas sa suntok ng lalaki. Sinabi niya na sa panahong iyon, nakahanap pa siya ng mga sagot sa maraming bagay na nagpapagulo sa kanya. Hindi papayagan ni Howard na makaligtas si Josh Ty. Lumipas ang ilang sandali, at nakita nating parehong pagod na at humihingal ang dalawa. Nakahiga si Howard sa sahig habang iniisip ni Josh Ty na dati isa lamang swag playboy si Howard na bihirang mag-ehersisyo. Hindi dapat siya ganoon. Hindi siya dapat maging ganito kalakas. At sa sandaling iyon, lumipad ang plunger sa mukha niya. Tinanong siya ni Howard kung anong problema. Pagod na ba siya agad? Nagpatuloy ang dalawa sa palitan ng mga suntok hanggang sinabi ni Josh Ty na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Hindi na niya kaya. Masyado itong kakaiba. Hindi maaaring maging ganito kalakas si Howard. Sinabi ng bida na kaya niya ito buong araw. Pagkatapos ay nakita natin ang huling screen ng Beast Challenge na natapos ni Howard. Ang antas ng kahirapan ay isa. Ang grado niya ay A. At ang mga puntos na nakuha niya ay 150. At ang espesyal na kakayahan na nakuha niya sa pagkakataong ito ay endurance. Masaya si Howard na malaman ito dahil maaari siyang maging mas malakas at magkaroon ng mas defined na katawan ng hindi nagsasayang ng oras sa pag-eehersisyo. Ngunit sinabi ng AI na hindi ganoon iyon. No pain, no gain. Tanging sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay lamang siya makakakuha ng higit pang lakas. Sa nakikita natin, talagang nagsanay siya kasama si Josh Ty hanggang sa parehong silang napahiga sa sahig, sobrang pagod. Iniisip ni Howard na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Hindi na niya maigalaw kahit isang daliri. Nararamdaman niyang tumataas ang kanyang enerhiya, ngunit sa parehong oras, hindi nawawala ang pagod. Sinabi ni Josh na hindi niya alam kung anong nangyayari sa ulo ni Howard at tinanong kung paano siya natagpuan. Sinabi ni Howard na madali lang iyon. Kung gusto niyang umalis ng lugar na ito magpakailanman, kailangan niyang pumunta sa isang banyagang bansa na nangangahulugang kailangan niyang pumunta sa paliparan. Ngunit alam niyang maaaring tawagan ni Howard ang pulis at madali siyang magkakaproblema pagdating niya sa isang internasyonal na paliparan. Kaya't nagpasya siya na ang pinakamainam na paraan ay sumakay ng eroplano mula sa isang maliit na paliparan at mag-transit sa ibang lungsod patungong banyagang bansa. Ang paliparan na ito lamang ang angkop sa kanyang mga pangangailangan. Nagpasalamat si Howard na napakaingat ng lalaki hanggang sa punto ng paghihintay sa kanya. Kung hindi, hindi na niya ito matatagpuan pa. Inamin ni Josh na hindi niya intensyon na manatili ng isa pang araw sa lungsod na ito. Hindi siya umalis ng mas maaga dahil hindi pa siya pinapadalhan ng pera ng kanyang tauhan. Ngunit gayunpaman, kung kontento na si Howard sa munting laro na ito, maaari niyang tawagan ang pulis at ipahuli siya.
Sinabi ni Howard na hindi niya tinawagan ang pulis at hindi naintindihan ng lalaki, ngunit nagalit pa rin, sinabing kaya niya talagang patayin si Howard ngayon. Anong iniisip ni Howard? Sinabi ni Howard na kung talagang gusto niyang patayin siya, nagawa na niya iyon kanina. Ang gusto ni Howard ay malaman ang kwento niya. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung pipiliin ba niyang maging isang takas o bawiin ang kontrol sa kanyang sariling buhay. Nagtapos ang manga chapter at nagsimula ang susunod na kabanata sa pagsasalaysay ni Josh kay Howard tungkol sa babaeng iyon na pumunta sa kanya. Magkakilala na sila mula pa noong bata pa sila. Ang babaeng ito ang gumising sa kanya mula sa buhay na magulo. 20 taon na ang nakalipas, may isang taong nag-abuso sa kanya at pinatay niya ang nang-abuso. Ang hindi niya alam ay sangkot ang taong iyon sa ilang komplikadong tao. Tinanong ni Howard kung naaresto siya dahil doon. Sinabi ni Josh na hindi. Sinabi niya na naaresto siya dahil dito, sa pagtulong sa babae, at sinabi niyang oo. At inisip pa niya na mabilis na makakalimutan siya ng babaeng iyon matapos siyang maaresto. Ngunit ang totoo, patuloy siyang hinahanap ng babae hanggang sa huli. Pagkatapos niyang makalabas sa bilangguan, sinubukan siyang kunin ng mga tauhan ni Lawrence. Ngunit tinanggihan niya ang alok nito. Alam ni Josh Tay na gago ang taong iyon. Ngunit binaliktad ng lalaki ang buong buhay niya at sinimulang gamitin ang babae upang takutin siya. Pinilit siyang patayin si Howard. Wala nang ibang pagpipilian si Josh. Sinabi ni Howard na aayusin niya ang usapan nila ng lalaki sa tamang panahon. At si Josh ang chef na napagdesisyonan niyang kunin. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ito sa restoran na kanilang bubuksan. Hindi niya hahayaan itong tumakas. Tinanong ni Josh kung talaga bang susubukan niyang labanan ang mga tauhan ni Lawrence. Kung ganoon, ano ang magagawa niya para sa kanya? Ibinato ni Howard ang soda totna na iniinom niya sa gilid ng hindi man lang tumitingin. Para kay Josh, dapat lamang siyang bumili ng bulaklak at makipagkita muli sa babae. Naghintay ng 20 taon ang babae para sa kanya. Ngayon, dapat siyang manatiling nakatago at hintayin hanggang tawagan siya ni Howard. Sa sandaling iyon, nahulog ang lata sa perpektong lugar sa basurahan pagkatapos magkurba sa hangin. Tinanong ni Josh Tay kung ano naman ang gagawin niya. At sinabi ni Howard na huwag mag-alala. May plano siya, hindi tanga ang tauhan para saktan siya sa harap ng lahat. Nagtataka si Josh kung ano ang iniisip ni Howard. Lumipas ang ilang sandali at nakita natin si Howard na nakaupo sa isang park bench sa isang magandang araw. Sinabi niya sa sarili na halos maayos na ang sitwasyon kay Josh Tay. Ngayon, kailangan na lamang niyang hintayin ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tawag. Si Sandy iyon. Sinagot ni Howard at nagsimulang makinig sa babae na nagrereklamo na ginagawa nila ang lahat para isara ang partnership kay Sharon yang habang nawawala siya, malamang na nag-e-enjoy sa buhay, at tinanong kung nasaan siya. Nagtaka si Howard. Hindi ba nila alam na inatake siya at dinala sa ospital? Walang tumawag sa pulis noong gabing iyon. Naalala niya tuloy nang sinabi ni Sharon na wala siyang halaga sa kanya noong una silang magkita. Sa tingin ng babae, sayang lang ang oras na bumati sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi ito tumawag sa pulis o gumawa ng kahit ano, pero sa totoo lang, maganda rin iyon. Iyon ang gusto ni Howard. Sinabi niya kay Sandy na abala siya sa pag-aasikaso ng ibang problema. Makikipagkita siya sa kanila mamaya, pero kailangan niyang malaman ngayon kung nakuha na ba niya ang impormasyong hinihingi niya. Sumagot si Sandy ng oo. Ang kasal ni Sabrina sa matandang mayaman ay gaganapin sa 3 PM sa hotel conference room. Ang problema ay wala silang access sa meeting na iyon. Samantala, sa loob ng conference room, nakikita natin ang tauhan ni Lawrence na binabati ang kanyang boss dahil ang plano na ipakasal si Sabrina sa matandang mayaman ay malapit ng maisakatuparan. Sinabi niyang sayang lang at wala roon si Mr. Luo, aka ama ni Sabrina. Pero magkikita na sina Sabrina at ang matandang mayaman sa isla. Napalunok si Sabrina. Sinabi ng matandang mayaman na mabuti at pwede na siyang umalis. Tinanong niya si Sabrina kung may gusto siyang sabihin. Ang usapang ito ay tungkol sa kanilang mga pamilya. Nakiusap si Sabrina na bigyan siya ng isa pang araw. Ayaw niyang makita ang Luo Group na magkawatak-watak. Kalma lang na tinanong ni Lawrence, anong pagkakaiba ang magagawa niyon? Ano ang magagawa niya sa loob lamang ng 24 na oras? Sa kanyang pagkakaalam, kagabi pa lang, tinanggihan siya ni Sharon Yang at hindi siya pumayag na makipagkita ulit. Isa sa mga kasunduan sa plano ng kasal na ito ay ang pagbibigay niya ng suporta pinansyal sa Luo Group pagkatapos nilang maging mag-asawa. Iyon lang ang magagawa niya para iligtas ang kanyang kumpanya. Sinabi ni Sabrina na ginagawa ng kanyang buong team ang kanilang makakaya, kailangan lang nila ng kaunting oras pa.
Sinabi ni Lawrence na ang pusta niya sa kanyang ama ay isang personal na usapan nila. Kung gusto niyang maantala ang kanilang kasal, dapat niya sanang pinakiusapan ng kanyang ama na kausapin siya. Iniisip ni Sabrina na kahit parang nagbibigay siya ng payo, ang totoo ay ipinapamukha lang niya ang awtoridad ng kanyang ama sa kanyang buhay. Tinanong ng matandang mayaman kung hindi ba siya sumasang-ayon dito. Iniisip niya na hindi, lahat ng tungkol sa kanya ay nabago at namanipyala ng iba. Ang buong buhay niya ay impyerno. Desperado, nakiusap si Sabrina na tulungan siya. Naisip niya si Howard noong magkasama pa sila, kung gaano kasimple at kasaya ang lahat, na parang may isang taong handang tumulong at protektahan siya. Ang tauhan ni Lawrence, na paalis na, ay narinig lahat habang iniisip na iyon ang kapalaran ni Sabrina. At pagkatapos ng lahat ng ito, siguradong gagantimpalaan siya ng matandang mayaman para sa kanyang mga serbisyo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng conference room. At malakas na tumama sa mukha ng tauhan ni Lawrence sa pinto. Dumating si Howard na naka-hospital pajamas pa. Sinabi niyang natagalan siya sa paghahanap ng lugar na iyon. Parang lahat ng tao ay nagtatago doon. Nagulat ang tauhan ni Lawrence nang makita si Howard. Sinabi niyang dapat patay na siya. Ano ang ginagawa niya doon? Sumigaw siya para tawagin ang seguridad. Tinanong ni Howard kung ibig sabihin nito, inakala niyang patay na siya, di ba? Sinabi niya sa tauhan na walang silbi ang pagtawag ng seguridad. Hindi sila magaling na mga tauhan. Pagkatapos, nakita natin si Howard na binugbog silang lahat. Sumigaw si Sabrina para kay Howard. Nakita niya ang mga benda sa leeg ni Howard at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nagpasalamat si Howard sa pagtatanong niya. At pagkatapos, sinabi niyang kagabi, inatake siya at iniwang mamatay. Lahat ng mga ehekutibo ng kumpanya ay nagkukunwaring walang alam habang sa likod ng eksena, gumagawa sila ng maruruming plano at pinagpaplanuhan ang pagkamatay ng mga tao. At ngayon siya, ang CEO ng kumpanya, ay nagpaplanong magpakasal sa mga taong ito. Hindi inaasahan ni Sabrina ito. Tinanong niya si Howard kung paano siya inatake. Bakit walang nagsabi sa kanya tungkol dito? Patuloy na minumura ni Howard ang mga tauhan habang sinasabi ng tauhan ni Lawrence na nasa kalagitnaan sila ng mahalagang pag-uusap. Hindi siya dapat gumawa ng eksena doon. Lalo pang nagalit si Howard. Paggawa ng eksena, naalala niya ang mukha ng mamamatay, ang boses nito, pati na ang boses ng tauhan na nagbabantang papatayin siya kagabi. Sinabi ni Howard na i-report niya lahat ito sa pulis. Nabubulol ang tauhan habang sinasabing nawawala sa sarili si Howard. Sinabi ni Lawrence, ang matandang mayaman, na tama na iyon. Pero wala sa kontrol si Howard. Itinaas niya ang gitnang daliri sa matanda habang tinatanong kung sino siya. Ano ang karapatan niyang magsalita ng kahit ano? Pagkatapos, tinanong ni Lawrence si Sabrina kung plano ba niya ito. Pero nanatiling tahimik si Sabrina. Sumigaw si Howard na hindi ito isang hanggal na plano. Nasa panganib ang kanyang buhay sa isang company trip. Pinapalitan nila ang paksa. Sumumpa siya sa Diyos na kung hindi sila makakahanap ng kasiya siyang solusyon dito, wawasakin niya ang lahat doon at gagawa ng mas malaking eksena. Tinanong ni Lawrence, ang pangalan mo ay Howard, di ba? Pagkatapos sinabi na kung gusto niya ng pera, ibigay lang niya ang kanyang bank account. At gagawin niya iyon doon mismo. Pero kung gusto niyang magdulot ng gulo, hindi niya makukuha ang gusto niya. Ito ang patunay na masama ang pamamalakad ni Sabrina sa kumpanya. Sinabi ni Howard na sinusubukan lang niyang makamit ang hustisya para sa sarili niya. Pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung gaano katuso ang matandang ito. Ginamit niya ang eksena ni Howard laban sa kanya. Napaka-inosente niya para pahintulutan iyon. At sa sandaling iyon, dumating ang isa pang tao. Lahat ay tumingin upang makita si Sharon Yang na nakatayo sa pintuan, sinasabi na nais niyang makausap si Sabrina. Nagtataka si Howard kung ano ang nagdala sa kanya doon. Binasbasan ni Sabrina siya. At pagkatapos sinabi niyang pinag-isipan niya ang proyektong ipinakita niya at napagpasyahan na ang kanilang kooperasyon ay makakagawa ng magagandang resulta. Kaya nais niya ng mas detalyadong talakayan. O mas gusto ba niyang lutisin muna ang kaguluhang nangyayari doon? Sinabi ni Howard na kung babagsak ang kumpanya ni Sabrina, mawawala ang kanyang buong buhay na trabaho. Kaya't ang usapan ng kasal na ito ay maaaring maghintay. Sinabi ni Sharon na naiintindihan niya, pagkatapos tinanong si Sabrina na sumama sa kanya. Sinabi niya na ang pag-uusap na ito ay para lamang sa mga talagang gumagawa ng desisyon doon. At iniimbita siya sa isang mas tahimik na lugar. Hindi alam ni Sabrina kung ano ang sasabihin. Nagpapanggap pa rin na galit si Howard. Lumingon si Sharon upang umalis at tinawag si Sabrina. Hiniling niya sa babae na maghintay ng isang sandali para sa kanya.
Pagkatapos, lumingon siya kay Lawrence at tinanong kung narinig niya iyon. Hindi pa kumpirmado ang buong plano ng kasal. Sinabi niya na ipaalam niya sa kanyang ama at humihingi ng paumanhin sa pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras. Hindi sumagot ang matanda. Pinutol na lamang niya ang transmisyon. Pagkatapos ay nagsimulang umalis si Sharon ng silid. Habang dumadaan kay Howard, sinabi niya, "Salamat." Pinanood siya ni Howard habang papalabas kasama si Sharon, ngunit biglang huminto si Sharon sa pinto at tumingin sa kanya. Pagkatapos, kumendat siya. Naiwan si Howard na nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Umalis na rin ang tauhan ni Lawrence, sinabihan siyang hintayin at tingnan, pagkatapos ay galit na isinara ang pinto, iniwan ang bida mag-isa sa conference room na nakapijamas pa rin pang ospital. Naisip niya na sa wakas, mukhang maayos ang lahat. Panahon na para kumain dahil gutom na siya. Ngunit sa sandaling iyon, may boses na nagsalita sa kanya, tinatanong kung ang pangalan niya ay Howard. Lumingon siya at nakita muli si Lawrence sa screen sa harap niya. Sinabi ng matanda kay Howard na kamakailan ay nagustuhan niyang mangarap, hindi ba? Sinabi niyang si Howard ay kawili-wili. Gayunpaman, ilang beses pa ba siya pwedeng mangarap? At pagkatapos ay nag-blackout na ang screen, iniwan si Howard na nagtataka kung ano ang ibig sabihin yon. Nanganganib ba siya o alam ba ng matanda ang tungkol sa Dreamworld system? Naalala niya ang developer na nagbabala sa kanya na mag-ingat dahil siya ay nahulog sa isang patibong. Naalala niyang sinabi ng developer na ang mga tagalikha ng laro ay may interes na panoorin ang buhay ng manlalaro na masira. Masakit na ang kanyang ulo. Sa ngayon, wala siyang magawa. Hindi pa nababanggit, sa sandaling iyon, mayroon pa siyang ibang isyu na kailangang asikasuhin. Makikita natin si Sabrina, pagkatapos ay si Sharon, at pagkatapos ay ang tatlo na nakaupo sa isang meeting table. Tinanong ni Sabrina kung ano ang nagbago ng isip ni Sharon bigla. Pagkatapos ng lahat, tinanggihan niya sila noong una. Tumawa si Sharon at sinabi na ito ay dahil sa kanyang empleyado. Sinabi nito sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa operasyon ng kanilang kumpanya. Tumingin siya kay Howard at sinabi niyang nakita niya itong kawili-wili, kaya naisip niya na baka subukan nilang magtulungan sa isang proyekto. Makikita natin ang sandaling kausap ni Howard si Sharon, ilang oras bago siya saksakin. Ikinwento niya ang tungkol sa kanilang kumpanya, ang kanilang reputasyon, ang mga layunin, at iba pa. Sinabi ni Sharon na pamilyar siya sa lahat ng data sa merkado. Kahit anong tanong niya, may mabilis at kasiya siyang sagot si Howard. Siya ay isang mahusay na empleyado. Matapos makita ang ganitong dedikadong empleyado para sa kanyang kumpanya, bakit hindi bigyan ng pagkakataon? Nahihiya ang bida. Nanatiling tahimik ang tatlo, nagkaroon ng tensyonadong atmosfera sa silid. Nagtataka si Howard kung bakit pinupuri siya ni Sharon ng ganito. Ang babaeng ito ay pabor lamang sa mga maaaring magbigay sa kanya ng kapakinabangan. Kaya bakit biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya? At pagkatapos, nagsimulang maghinala si Howard na maaaring may alaala si Sharon ng panaginip. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang mga pag-iisip na iyon. Sinabi niya sa sarili ng maraming beses na ito ay isang panaginip lamang. Ngunit kahit gaano niya isipin iyon, isang bagay ang sigurado. Si Sharon ay hayagang tumitig sa kanya sa buong pagpupulong. Sa wakas, noong umalis siya, inalok ni Sabrina na samahan siya palabas, ngunit sinabi niyang hindi na kailangan. Kaya, si Howard at Sabrina ay sa wakas naiwan na mag-isa. Mukhang kontento siya, na may ngiti sa kanyang mukha. Para kay Howard, ito ay medyo kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na magkasama sila ni Sabrina mula nang maghiwalay sila sa unang panaginip. Nagpasalamat siya sa kanya, sinabi niyang pinadali niya ang kooperasyon sa pagitan ng mga kumpanya at nagdala ng buhay sa kanilang kumpanya. Hindi niya inakala na makukumbansi niya si Sharon niyang nabaguhin ang kanyang isip. Sinabi niya na bilang isang empleyado, ang trabaho niya ay lumikha ng halaga para sa kumpanya. Ngunit sinabi niya na ginawa niya higit pa roon. Iniligtas siya mula sa isang kasal at buhay na hindi niya gusto. Hindi alam ni Howard kung paano tutugon. Naisip niya na sa katotohanan, maaari pa sana siyang makagawa ng higit pa. Hindi niya natulungan si Sabrina tulad ng gusto niya. Kaya sinabi niya na huwag niyang sabihin iyon. Hindi niya iniisip na kaya niyang iligtas ang kinabukasan ng kahit sino. Napakalaki ng merit na iyon. Tanging isang tao mula sa elite tulad ni Mr. Leo ang maaaring gumawa ng ganoong bagay. Bukod pa rito, nagpunta lamang siya kay Mrs. Yang dahil si Leo ang nag-utos sa kanya. Sinabi sa kanya na huwag sumuko ng ganoon kadali. Kung gusto niyang magpasalamat, dapat kay Leo. Siya ay isang regular na empleyado lamang. Inilapag ni Sabrina ang kanyang tasa ng kape sa mesa at tinanong si Howard kung gusto niyang malaman ang isang bagay.
Tinanong niya kung ano, at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata niya at sinabi niyang siya ay hindi mas mababa kaysa kanino man, na ikinahiya siya ng kaunti. Sa sandaling iyon, natapos ang pagpupulong at gabi na. Nasa elevator si Howard paalis, iniisip ang sinabi ni Sabrina. Siya ay sobrang saya dahil sa wakas, mukhang may nakakakilala sa kanyang tunay na halaga. At kahit na hindi niya aminin, pagkatapos ng kanyang naranasan kasama si Sabrina sa unang panaginip, nararamdaman pa rin niya ang malaki para sa kanya. Gayunpaman, may naghihintay kay Howard sa lobby ng hotel. Ito ay si Sharon Yang, na casual na umiinom ng kape. Maliwanag na hinihintay siya nito. Naisip ni Howard na sa totoo lang, hindi niya alam eksakto kung ano ang nararamdaman niya para kay Sharon. Talagang napakaganda niya, sa perpektong katawan at mukha. Ngunit habang nakikilala niya siya unti-unti, nagiging medyo nag-aalangan siya tungkol sa kanya. Mahirap magtiwala sa isang taong nagkategorya ng lahat ayon sa halaga nito. Talaga bang may nararamdaman siya para sa kanya? Marahil ang mga araw na mag-isa sa apocalyptic world ay talagang mahirap. Maaaring ang katotohanan na umasa lamang siya sa kanya upang mabuhay ang dahilan kung bakit nalilito siya sa pagmamahal. Ngunit gayunman, ginawa niya ang kanyang makakaya upang panatilihing buhay si Howard sa laro. Dahil sa kanya, nakaligtas siya hanggang sa wakas. Ang katotohanan ay, hindi siya masamang babae. Sa sandaling iyon, napansin siya ni Sharon doon. Tinawag siya nito, at sumagot si Howard ng awkward, sinasabing akala niya ay umalis na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Sharon na hinihintay niya ang isang tao. May frame na walang dialogue kung saan gustong ipakita ng may akda ang maganda niyang dibdib. At pagkatapos sinabi niya na sinubukan niya, ngunit mahirap makahanap ng sandali upang makausap ang taong iyon. Nagtataka ang bida kung may ibang lalaki bang kinakasangkutan si Sharon. Sinabi ni Sharon na ito ang unang beses na nakita niyang isang empleyado ay nagtatrabaho ng ganito kahirap para sa kanilang mga nakatataas, at tinanong siya kung bakit. Sinabi niya na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kabutihan. Ayaw niyang mawalan ng trabaho. Magaling na direktor si MS. Luo, kung ang isang mabuting leader ay ililipat, maaapektuhan ang kanyang trabaho, hindi ba? Grabe, sa tingin ko ang cool kung paano nila pinag-uusapan ang mga bagay na ito habang nakapijamas ang lalaki. Direktang tinanong ni Sharon kung bakit hindi siya magtrabaho para sa kanya. Mayroon ding mga magagaling na leader sa kanyang kumpanya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tiniklap ang kanyang mga binti at sinabi ang pag-isipan iyon. Napatigil si Howard at inisip na isa itong bitag. Hindi siya dapat magpadala sa kanya. Nagpasalamat siya kay Sharon sa alok, ngunit sinabi niyang mayroon pa siyang mga proyekto sa Great Glory Corporation na nais niyang tapusin. At hindi niya iniisip na gusto niyang magpalit ng trabaho sa ngayon. Sinubukan ni Sharon ng ibang taktika, tinanong kung magkano ang sweldo niya sa Great Glory. Kahit magkano, dodoblehin niya ito. Siya ay isang assistant manager sa kanyang kasalukuyang kumpanya. Sa kanya, maaari siyang maging general manager. Muli siyang nagpasalamat at sinabing pag-iisipan niya ito sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, kakapromote pa lang niya sa Great Glory. Kung aalis siya bigla, magiging kakaiba ito. Sabi niya, okay, kung sinabi niya. Pero kung magbabago ang isip niya, dapat ipaalam niya sa kanya. Pagkatapos sinabi niya na kukunin ang numero niya. Naisip ni Howard na tila nahulog na siya sa bitag niya. At pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga kontak. At umuwi na si Howard, iniwan si Sharon doon. Iniisip na balang araw, siya ay magiging nasa tabi niya. Sa malungkot at malumbay na mundo ng panaginip, walang araw na hindi siya naghintay na magising siya, tumingin sa kanya, at kausapin siya. Naghintay siya ng higit sa 100 araw sa walang laman na silungan. Nanatili siyang malapit sa kanya sa lahat ng oras. Kapag kumakain siya, kapag natutulog siya, ayaw niya ang pakiramdam na nag-iisa. Ngayon, siya ay tuluyan ng nagising. Maaari na siyang makausap. Ito ay nagpasaya sa kanya ng lubos. Dito nagtatapos ang video ngayon, mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel.